gagawin natin ngayong end times na? Ano din yung gagawin natin ngayong bagong taon na? Sino po yung may mga New Year's resolution ngayon? Ayan, sa topic po natin ngayon, ano po yung mga New Year's resolution nyo? Pwede po malaman? Si Tita Joy. Ay, si Tita Joy, ano po yung New Year's resolution nyo po ngayong taon? Ano po? New Year's resolution ko ngayon ay just Si Tita G naman po. Si Sir Efren ko kaya. Ang Year's resolution mo, mahawag na late. Nagpasimba. First Sabbath pasimba natin, late na rin. Okay na. Sa mundo kasi, sa mundo kasi, gusto ng mundo na nakikita ka, sabi ng mundo, ikaw yung window sa life mo. Pero yung verse, kundi blueprint yan siya kung paano mamuhay ng Christ-centered life. Nakakalimutan ng tao na si Jesus ang primary objective ng buhay natin. Kasi nasanay na lang tayo, ay pag gusto ko maging ganito, ganyan. Asan na si Jesus? Diba? Nawala na doon sa life natin si Jesus. Gusto pa, di ba kanina natanong ko na remember natin, ano yung goal natin nung nabaptize tayo? Alalahanin natin yun palagi. Kaya nga di ba may awit na, anong awit yun? At the cross where I first saw the light. Lagi natin balikan, bakit ka naging Christian? Bakit ka nagbabasa ng Bible? May instance sa buhay natin na nakakalimutan natin yun eh. Di ba? Hanggang sa nalulung na lang tayo sa puro ako na lang dapat ma-recognize ako ng mundo. Nare-recognize ka ng mundo, pero hindi ka naman nakikita ng Panginoon. Sino ba ito si John the Baptist? Wala si Steven. Ayan. So, sino ba ito si John the Baptist? Si John the Baptist ay born of a miracle. Parang si Jesus din, di ba? Si Jesus, galing siya sa ama. Wala namang gumalaw kay Mary, tapos bigla nabuntis si Mary. So, almost the same sila ni Jesus na born of a miracle. Sino yung tatay ni John? Si Zacharias. At yung nanay niya ay si Elizabeth. Itong si Elizabeth, sobrang tanda na, parang si Sarah. Hindi na kumbaga, malayo na ba sa kabihan si Nana? Mga anak pa siya. Pero, hinawakan ng Panginoon yung sinapupunan ni Elizabeth. In their old age, hindi na sila magkaanak. Pero anong sabi sa Luke 1 verse 37? Sige nga, buksan po natin. Sa Luke 1 verse 37. Ayan, tama po. With God, for with God, nothing shall be impossible. Tagalogin natin. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di makapangyarihan. Kaya si John ay born of a miracle at cousin din siya ni Jesus. Siya yung forerunner. At siya din yung tinatawag na last prophet of Old Testament po. At si John, nagbabaptize siya, repentance in water. Inaakay niya yung mga tao na magpabaptize kayo, isuko nyo lahat ng kasalanan nyo. Ipabaptize ni John ang mga tao sa pamamagitan ng tubig. At nung time na yun, nung wala pa si Jesus, siya ay tinuturing na greatest preacher din. Ibig sabihin, magaling talaga siya. Repent, for the kingdom of God is at hand. Sa Matthew 3 pa nga, buksan natin ang Matthew 3. Ano pong sabi dyan? Sabi dyan sa Matthew 3, description kay John. Ano yung mga sinusuot niya? Sabi nga, minsan nila, dugyot daw si John eh. Bakit kaya? Yan. Matthew, anong verse naman? Yan. 4. Matthew 4. 3-4. Opo. And the same John had his reign. Tagalog na lang. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo. So yung damit niya daw ay buhok ng camels. Yung camels yung may pagganyan. Yung may pa-curve. Yung nabubuhay kahit na sobrang init.
lang. Prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Ayan, si John pala yung maglalatag ng red carpet para sa greater pa. Sino yung greater na yun? Si Jesus. Noong time ni John, ng panahon ng kasikatan niya, his ministry was thriving. Ibig sabihin, sobrang daming nagpapabaptize sa kanya. Marami siyang mga followers. Pero ano yung humbleness na nakita sa kanya? Nakita niya, na-understand niya na kung ano talaga yung role niya. Hindi siya yung forever na lang na siya yung magta-thriving, magbabautismo. Kumbaga, may mas greater pa sa kanya. But when Jesus appeared, anong ginawa niya? Nagsabi ba siya na, "Hoy, bakit nag-baptize ka dyan? Ako man yung nag-baptize dati." Anong ginawa niya? Nag-step aside si John. Kasi mas greater si Jesus. Alam niya na siya yung sumisigaw sa ilang, siya yung boses, pero si Jesus ang Word. So, di ba sabi niya mga, anong verse po yun? Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Naintindihan niyo dyan. Buksan mo natin yung Matthew 5:16. Anong sabi mo dyan? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, naintindihan ni John na yung buhay niya na to glorify yung sarili niya. Ibig sabihin, hindi pa laging na-uplift yung sarili niya. Hindi tayo nandito sa mundo para mag-build ng platform. Hindi tayo nandito sa mundo para dapat tatlo yung license ko, dapat may R-Crim ako, may PhD ako, may license doctor ako, may attorney ako. Hindi ganon. Yung role natin dito sa mundo, mag-build ng platform, ng mga achievement. Sa bahay natin, sobrang dami mga plaka, mga trophy. Hindi ganon. Na-understand ni John na hindi siya nabuhay para mag-achievement lang, na to glorify yung sarili niya. Yung ultimate purpose ng tao ay nakita doon sa gesture ni John. Ano ulit sabi sa verse 30 ng John? He must increase and I must decrease. Ulit-ulitin po natin yung word na yun hanggang sa matandaan natin. Kasi katulad na lang po, may memorize ko talaga akong kanta. Ngayon, hindi ko siya talaga na-memorize ng isang araw lang. Ngayon, ang ginawa ko, sa isang linggo, yun na yung pinapatugtog ko hanggang sa na-memorize ko na. Kaya, ganun din po tayo mga kabataan na pag may gusto tayo i-memorize na verse, huwag tayo magpakabanta sa sarili natin na, ay, isang araw lang to, mamemorize ko na to. Hindi. Magagawa natin yun pag everyday. Pag everyday na natin nagagawa yun, na sasapuso mo na talaga yan, tsaka na sasaisip mo na yun. Yan. Ikaw, tatanungin natin sa sarili natin, ikaw ba yung bida sa buhay mo? Alam mo, sa buhay natin, it's either ikaw yung bida sa buhay mo o ang Panginoon. Kumbaga, yung influence mo ba, na nakikita ka ng kapwa mo na, ay, talaga naman, dati si, ganito ganyan. Ngayon, nagbago lang, ka-church na siya, lagi na nag-church, di ba? Pag nakikita na ng tao na ganun ka, nakikita na din ng tao na nagbabago na yung buhay mo, at nakikita na din ng Diyos na nare-reflect mo na yung karakter ng Panginoon. Pag nagsasalamin po tayo, anong nangyayari pag nagsasalamin tayo? Nagre-reflect, di ba? Kaya lagi natin sa study na namin nito sa gahapon, pag may nagawa tayong kabutihan sa kapwa natin, halimbawa may nakita tayong pulubi sa kanto, binigyan natin ng pagkain, sino yung nare-reflect at sino dapat yung na-uplift? Kasi karakter yun ng Panginoon eh. Karakter ng Panginoon na mapagbigay. Kaya hindi dapat tayo magsasabi na, ay, ako yan yung nagbigay sa tao na yan. Galing yan sa sarili kong pera. Bakit kung hindi ka binigyan ng buhay, magkakaroon ka ng pera, mabibigyan mo ng pagkain yung tao na gusto mong tulungan. So, lahat ng mabubuting karakter natin, karakter yun ng Panginoon na nagre-reflect sa atin. So, ito naman yung, kung makikita din natin, yung difference sa karakter ni Satan at ni John. Si Satan ba? Buksan natin yung Isaiah 14 verse 12. Isaiah, tama po. Buksan natin ang Isaiah. Makikita natin yung contrast ng ugali nilang dalawa. Mauna ang Isaiah, Jeremiah. Mauna ang Isaiah sa Jeremiah. Okay.
Isaiah chapter 14 po. Anong mapapansin natin na word na palaging sinasabi dyan ni Satan? 14 verse 12. Diba? Na mababasa natin dito kung paano nahulog si Satan galing sa heaven. History din ito siya. Ano't nahulog ka mula sa langit, si Lucifer ito, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, sa mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ano yung word na napansin nyo na paulit-ulit? Laging, ako'y, di ba po, ang dami, ako'y sasampa, aking itataas ang aking luklukan. Sa English nga po nakalagay, I will exalt my throne, I will ascend into heaven, I will ascend, di ba? I will be like, puro I will, di ba? Ganon din yan sa buhay natin, I will become, I will. Hanggang sa, wala na ang Panginoon doon sa I will. Hindi ba dapat mas maganda na I will become like Christ? Di ba may awit nga na, I will be like Jesus? Be like Jesus, this my song. Hindi ba dapat mas maganda doon? Hindi yung palaging sarili na lang natin, yung nasusunod, puro I will. Si Satan, full of wisdom. Perfect siya. At anong klaseng angel si Satan? Cherub o seraphim? Siya ay isang anointed cherub. Tapos, dinescribe pa nga na yung katawan niya ay body of instrument. Hindi natin paano kaya yun, sir, may turotot dito sa ulo, tapos dito yan, ganun. Body of instrument kasi yung yung description, tama po? Siya yung, kumbaga, conductor doon sa orchestra sa heaven. At high ranking siya, kumbaga sa army general siya doon. At gusto niya palagi ng spotlight. Hanggang sa nakita na mayroon palang pride si Satan kasi puro siya I will. Pero ano naman si John? Anong sinabi niya ulit sa verse 30? He must increase and I must decrease. Sinabi ba niya doon na I will also increase? Di ba? Sabi niya doon, I must decrease. Ang ibig sabihin din yan, isusurrender natin lahat ng mga wills, ambition natin sa buhay sa Panginoon. Pero dito, hindi naman natin dinidegrade si John na, ay bumaba na si John kasi si Jesus na yung maraming nagpapabaptize sa kanya. Hindi. Sa totoo lang, kinumplement pa nga ni Jesus si John, di ba? Anong sinabi ni John kay Jesus? Di ba? Basahin natin sa, anong sinabi ni Jesus kay John? Sorry mo, nagkawalitan. Basahin natin sa Matthew 11:11. Anong sinabi po dyan? Sino po gusto magbasa? Si Ninmin. Matthew 11:11. Kasi kay Satan, lahat nakita lang sa kanya ng kagandahan, panlabas na appearance. Pero si John, kinumplement siya ni Jesus. Anong sinabi dyan? Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen Christ created in the daughter of not standing he that is in the kingdom of heaven is greater than he. Yan. Ang ganda ng in-complement dyan ni Jesus kay John, no? Basahin din natin sa Tagalog. Katotohanan ng sinabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila. Grabe no, tinawag ni Jesus si John na dakila. Kaysa kay John, wala na daw na mga pinanganak sa babae na dakila, kundi si John. Gayun man, ano bang nagbabasa tayo ng Bible? Diyan tayo minsan mag-ingat din. Kasi may mga yet, therefore, diyan lang minsan magbabago yung mood, di ba? Dakila si John, yet, ano sabi dito? Gayun man,
ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila sa Kanya. Medyo complicated, no? Pero i-contemplate natin yung word na yan. Ano ba yung ibig sabihin ng yet na yan? Jesus is speaking, none greater than John. Sa una, nagsasabi si Jesus na walang ibang greater kundi si John. Pero sa baba, ano yung ini-emphasize dyan ni Jesus? Ang sinasabi niya lang niya, na those who live, tayo yun. Those who live in the covenant of God's grace, tayo na kinamatayan ni Christ, all is greater than John. Kasi nung time ni John, hindi pa naman, di ba, namamatay si Jesus. Kaya, we are greater than John. Bakit naging greater tayo kay John? Kasi nga, because of the great sacrifice ni Jesus. Pansin nyo, hindi pa din dahil sa atin. Wala talagang dahil sa atin, kundi dahil pa din sa pagmamahal sa atin ng Ama na nasa langit. Kaya di ba, not by our efforts, but God's grace. Sa grasya ng Panginoon, tayo ay naging tayo ay naligtas. Lahat ng naniniwala na si Jesus ay namatay na buhay ng muli ay, di ba may verse nga na save sila, di ba po? Lahat ng, yan yung palagi din pinanghawakan mo, di ba, ng mga baptist. Pero doon pa lang din sila, kumbaga may kulang pa din kasi totoo yun na lahat ng naniniwala sa pangalan ni Jesus, kaya nga di ba pag may multo, sabihin mo daw, Jesus, mawawala na yun. Di ba? Totoo yun na lahat ng naniniwala kay Jesus ay maliligtas, pero hindi lang ganun. Hindi lang ganun. Dapat throughout your life, makikita yung reflection ng character ng Panginoon sa iyo. So, balik tayo doon. Si John was popular, yet he stepped aside when Jesus came. So, buksan ulit natin yung Matthew 3:11. Ano pong sinabi dyan? Ay, hindi. Sa Tagalog na. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Si John, nagbabaptize siya sa tubig. Datapwat, ang dumarating sa hulihan ko, kumbaga, nag-gaw siya ng red carpet, pinakilala niya na si Jesus. Sa hulihan ko ay lalo makapangyarihan. Mas greater daw, sino kaya yun? Na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Grabe yung description ni John kay Jesus, no? Kahit na yung sandalyas ni Jesus, yung sinilas niya, hindi daw karapat-dapat na si John ay humawak. Siya ang sa inyo ay magbabastismo sa Espiritu at sa apoy. So, mayroon bang conflict sa pag-uusap sa description ni Jesus tsaka kay John? Di ba wala? Kasi dinikris ni John yung sarili niya. Alam niya na popular siya pero nung nalaman niya na si Jesus, ang Son of God siya, mas greater siya, binaba niya yung sarili niya. Ganon din sa atin, pag makilala natin si Christ, sa totoo lang, the more na nakikita natin si Christ, the more na makikita natin yung sinful nature natin. Totoo po yan. The more na nakikita natin yung ugali ng Panginoon, si Christ, yung karakter niya, the more tayo mahiya sa sarili natin. Yung parang mahiya tayo na, ay grabe ko naman pala makasalanan, tapos ako niligtas ng Diyos. Kumbaga, mahiya ka sa sarili mo eh. Kaya anong gagawin mo sa hiya mo na yun? Paano mo siya mababalikan? Sa totoo lang, hindi natin kailanman, hindi natin marirepay yung katulad ng ginawa ni Christ. Pero ano yung gusto ng Panginoon para sa atin? Di ba? Na magkaroon tayo din ng love, brother. Yun na lang di ba hinihingi ng Panginoon sa atin? Magkaroon din tayo ng brotherly love. Or, di ba nga, anong sabi sa verse na, hindi ko matatanda verse. Sabi ko, love your enemies. Anong verse ko yan? Di ba, love your enemies? Ang hirap to. Kung hindi mo kaya i-love yung enemies mo, ipag-pray mo na lang. Eh, paano ko yung pinag-pray mo? Sana madaba siya ngayong umaga. Di ba? Pray mo na lang. Pag hindi mo kaya mag-pray, anong gagawin mo? Papakainin mo. Kaya mo ba natin ilibre yung kaaway natin? Diba? Ang hirap ilibre yung kaaway mo. Pero yun talaga ang commandment sa atin ng Panginoon. Awitin natin yung commandment I give unto you. Diba may awit po yun? A
new commandment I give unto you, that you love one another. So, pag tayong tao, pag nakakarinig tayo ng decrease, malungkot, no? Kasi, kulang sa pera, wala na tayong pera, decrease, no? Ang tao kasi gusto palagi ng mga preaching na motivational, gusto palagi yung papaano ba magkaroon ng ganito ganyan. Yung motivational palagi, no? Pero pag ang pinapag-usapan, mga decrease, yung parang hindi na ako makita, hindi na ako ma-recognize, ay dyan na yan yung tao, ay ako dyan makinig kasi hindi ako ma-uplift dyan eh. Hindi ako makikita ng tao. Di ba di ba, totoo yung mga ganun? Kasi, sino ba naman ang gustong hindi makita? Sino ba naman hindi gustong pag-wordly ka ng kaisipan? Sino ba naman yung hindi gustong makita na ikaw, kung laude ka, tapos yung mga magulang mo, sige ka, palangkak sa'yo, di ba? Sino hindi gustong makita ma-recognize? Di ba? Yun yung mga taong worldly lang kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pero pag kilala mo ang Diyos, pag kilala mo si Christ, mapipil mo sa sarili mo na okay lang kahit hindi ako ma-recognize ng mundo. Ang mahalaga, ma-recognize ako ng Panginoon. Kanina sa lecture po ni Sir Rex, anong sinabi doon sa wedding? Nakatakot, di ba? Masabihan ka na hindi kita kilala. Bakit ka nandito? Hindi kita kilala, di ba? Yun yung siguro, lagi natin isipin na siguro yun na yung, hindi siguro, yun na yung pinakamasakit na maririnig mo na salita na sabihan ka ni Jesus. Diba? Na hindi kita kilala, bakit ka papasok dito sa heaven. Ba't ka papasok sa heaven? Wala ka naman ginawang effort. Hindi mo naman nilove yung kapwa mo. Diba? We need, ano ang kailangan natin? We need to put God in the center. Pag in the center ng life natin, ano yun? Nadidegrade yung sarili natin. Pero nasiship, ano Tagalog ng ship? Nababaling, di ba? Nababaling yung focus natin sa Panginoon. Example na lang, kada umaga pa lang, imbis na cellphone yung makakuha mo, Bible lemon mo, di ba? Amazing. Di ba? Imbis na cellphone yung makapa mo, Bible na yung makuha mo. Yun na yun, nag-start na yun mag-shift yung focus mo sa Panginoon. Dati, tanghali ka nagigising, ngayon talaga maaga na kasi tamat ngayon. Nasi-shift na yung focus natin. Looking to God. Anong sabi sa, anong verse na po yun, sir, yung looking to God, the author and finisher of our faith? Hebrews 12 verse 2. Tama po ba? Okay, basahin natin Hebrews. Buksan po natin ating Biblia sa Hebrews. Sino pong nakatagpo na? Pwede po kayo po magbasa. Si Mimi na lang ulit. Hebrews 12, 1 and 2 po. Therefore, seeing we also are held fast about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang ganda po ng verse na yun, no? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, ibig sabihin, wala pala talaga tayong dapat role model dito sa mundo. Kasi di ba, lagi tayong may role model kasi ganito, ganyan, kasi ang ganda niya. O, mga idols, kasi nagkakasala tayo sa anong commandments yun. Sa first commandments, dapat pala talaga, ang role model na lang natin. At saka, example, ay si Jesus lang, walang iba tayong role model. Kasi magkakaroon ka na lang ng role model dun pa sa makasalanan, di ba? Dito sa mundo, pag nag-decrease ka sa mundo, talo ka, di ba? Pag natalo ka sa isang laro, pag hindi ka nanalo, ay kawawa naman yan siya, hindi siya ma-recognize, hindi siya makaakyat ng stage. Pero sa Panginoon, pag ikaw nag-decrease ka, anong mangyayari sa'yo? Yan, tama po. Ang Panginoon ay mag-lift up sa atin at makaka-gain tayo. Sino yung mag-gain natin? Si
Jesus. So nakikita po natin ngayon yung contrast talaga. So ano mas maganda, yung sa mundo o yung sa Panginoon? Lagi natin tatandaan, when you decrease, you don't lose. You gain Christ. Si Christ yung na-gain natin. So buksan natin ang verse na Galatians 2 verse 20. Si Chess naman magbasa. Galatians 2 verse 20. Ano pong sabi dyan? Magandang memory verse yan. Yung verse na yan. Kaya I urge na i-memorize po natin yan. Memorize mo. Galatians 2 verse 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Nakaka-touch yung last verse, no? Sabi dyan, I live by the faith of the Son of God who loved me, na mahal ako, and gave Himself for me. Kasi binigay sa atin ng Panginoon si Christ, na mahal tayo. At ano lang sa first verse, ang sabi niyan, I am crucified with Christ. Ibig sabihin, namatay ka na, hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo. Sino na? Si Christ na yung nabubuhay. Alam mo yung tao, mahirap yan eh. Sa totoo lang, mahirap talaga patayin yung sarili natin. Bakit? Kasi obsessed tayo palagi. Obsessed tayo sa achievement, obsessed tayo sa self-exaltation. Di ba? Example na lang, yung mga gadgets natin. Di ba? iPhone, my phone, iPad. Pansin nyo sa una, anong nakalagay? Puro I, di ba? Parang Satan natin, I will exalt my thrones above. Puro I will. Nakikita niyo yung pagkakaparehas, no? Kaya, hindi talaga maganda sa mundo. Sa mga FB profile natin, di ba? Mukha natin yung nakalagay. Dati, nung wala pang camera, pag makakita ng false na maganda, yung nature yung pipicturan mo. Ngayon may camera na, picturan mo daw ako dito. Tapos, ipopost sa Facebook, blurred na yung false. Ikaw na lang yung nakita. Hindi ba dapat yung na-exalt din, mas na-exalt dapat yung creation ng Panginoon, which is yung nature. Kasi, true doon, makikita ng tao na, wow, very amazing ang Panginoon. Pero ngayon, naka-blurred na yung nature, ikaw na yung nakafocus. Kaya kung makikita nyo yung contrast talaga, no? Sa tao na lang talaga nakafocus, no? Picturean mo ako dito, di ba? Dapat marami akong post sa isang araw. Di ba sa Facebook, lahat ng friends natin sa Facebook. Sino may friends dito na 5,000 pataas? Sete France. Diba? Aminin natin marami tayong friends sa Facebook, pero sa 1,000 sobrang friends natin sa Facebook, nakapag-share ka ba doon ng about sa Panginoon o puro lang about po sa sarili mo? Diba? Kaya nga Facebook kaya face. Sa bagay, may point din naman. Kaya nga wala face. Kasi dapat for face mo lang ang makita doon. Pero sa maliit na bagay na yun, di ba yun yung ginagamit ni Satan para i-attract tayo sa mundo? What if yung ginagamit ni Satan, gamitin din natin para i-attract yung tao sa salita ng Diyos? Marami tayong capacity para mag-share. Di ba kaya nga nakakatuwa yung mga tao na nagsishare talaga ng Word of God. Di ba may mga live pa, about sa ano. Kaya minsan sa Facebook ko, pag may nakikita ko mga follow ko talaga yun sila. Hindi naman ina-unfriend, ina-unfollow lang kasi ayaw makita yung mga post nila about sa mga ganyan. So, kailangan i-guard din natin yung, di ba may kanta na, be careful with your eyes what you see. Kaya mas maganda talaga, kasi sa yung mata natin, yan yung window eh. Window yan ng kasalanan. Kaya mainam talaga ang mga bulag, di ba? Ang mga bulag, parang hindi sila nagkakasala, no? Kasi makakita ka lang ng kung ano, nagkakasala ka na sa Panginoon eh. Di ba? Kaya sabi ko,
Di ba? Lagi tayo nagre-rely sa sarili natin, not on God anymore. Pero dapat hindi ganun yung character natin. Ulitin natin, anong sinabi sa John 3 verse 30? He must increase and I must decrease. Kaya, ano ba yung ginawa ni John bukod sa sinabi na yun? Inakay niya pa yung tao na pumunta kay Jesus. So, ganun din yun. Pag nakilala natin si Christ, nang-aakay na tayo ng mga tao. Sa lesson nga namin ni Tessa kagabi, sabi doon, the science of all science is, nabasa niyo po ba yun sa Ministry of Healing? Is soul saving. Na maakay natin ang tao. Hindi naman yung tayo yung magsisave na yung maakay ba natin sila kay Christ. Di ba? Anong nararamdaman mo ngayon na nag-aaral ka ng salita ng Diyos? Di ba masaya? May nararamdaman mo yung joy in Jesus? What if i-share mo din kaya yung joy na yun na naranasan mo kung paano ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Di ba? Sa pamamagitan ng ganon, nawawala yung selfishness natin. Kasi natututo na tayo mag-share eh. Di ba? Ng salita ng Diyos. Kaya hindi ikaw yung magsalita sa kanila. May dalahin mo lang dito sila sa church, di ba? Makaramdam kayo ng joy. Kasi it is the joy of soul saving na inaakay mo sila papunta kay Christ. So sa mata ng tao, si John ay superior. Pero sa mata ni John, siya ay inferior. Di ba? Kabaliktaran ng superior ay inferior. Sa mata ni John, si Jesus ang superior at siya ay yung inferior. Di ba? Nabasa natin kanina sa verse 25, nagkaroon ng question na lumalapit na sila ngayon kay Jesus, ayun, hindi na. Di ba? Pero ang ganda ng sagot ni John, very humble talaga. Kasi nga, mas greater si Jesus. A man can receive nothing unless he receive from heaven. Very mature ang naging response dito ni John. Hindi siya nakaramdam ng competition kasi magaling din naman mag-baptize si John eh. Di ba magaling siya mag-baptize? Dami siyang nabaptizean. Pero hindi niya naramdaman yun. Mas pumunta pa dapat kayo kay Christ, di ba? Ganun din sa ating paglakad bilang mga Christian. Si John, na-acknowledge na yung God's sovereignty. That he is hindi siya bitter sa sarili niya. Alam niya kung ano yung posisyon niya. Ganon din sa atin. Dapat alam natin kung anong posisyon natin dito sa mundo. Sinner tayo na kailangan natin ng Christ. Sinner tayo na kailangan natin ng refuge. Sino yung refuge natin na yun? Ang Panginoon. Huwag tayo palagi makapakapata sa sarili natin na kaya ko na tumapuhay mag-isa. Kailangan pa din natin ang Panginoon. Buksan natin ang ating Bible sa John 3 verse 28. Anong ulit sinabi dyan? Ye yourself bear me witness that I am not Christ, but I am sent before Him. Forerunner siya at si Christ ang dapat na makita ng tao. Alam mo, ito din yung isa sa mga reason kung bakit maraming Kristiyano takot sila sa mga challenges. Bakit kaya? Tingnan niyo si John. It takes a lot of humility, di ba? Para masabi niya sa sarili niya, na ibababa niya yung sarili niya, tapos may makikita ang ibang tao. Alam mo, yan din yung reason. Hindi lang yung mga kriminal, yung hirap mapasuko. Alam niyo kung sino din? Tayo rin mga Christian. Hirap din tayo mapasuko sa Panginoon. Di ba? Lagi natin kinukutsa, nililibin natin yung mga kriminal. Ang hirap-hirap nila mapasuko. Ano ba yan? Nag-fugitive pa sila at large. Pero tingnan mo sarili mo, wala kang kasalanan sa gobyerno. Pero hindi mo kaya isuko yung sarili mo sa Panginoon. Di ba? Not only criminal, but Christians. Grabe, resistful ang ugali natin mga Kristiyano. Hindi tayo nagpapasakop sa ulin ng Panginoon. Our flesh resists to surrender. YOLO, you only live once. Mamatay ka na bukas kaya dapat gawin mo na lahat ng dapat kumain ka na ng baboy kasi baka mamatay ka na bukas, di ba? Very selfish yung ganong ugali. Di ba? Surrender everything. Sobrang hirap ng mga words na yan. Paano ko masusurrender ba lahat? Di ba? Gusto natin ang heaven, pero ang hirap ng obedience. Di ba? Pag ang preaching, God is good.
God is good din yan ng tao, very happy. Pero, pag yung nagpe-preach, nagsabi na, deny yourself, follow Jesus, take, ano verse na po yun, ma'am? Take up your cross and follow me. Di ba? Diyan na nalulungkot ang tao. Bakit? Kasi, ako magpapasa ng cross, comfort ng life ko, tapos tatanggalin mo yung hipon sa buhay ko. Di ba? Diyan na nahihirapan ng tao, pero pag sinabing God is good, very happy yan sila. Di ba? Pero pag take up yung cross, diyan na nalungkot at diyan ako nalungkot. Di ba? Yung kanta na, I have decided to follow Jesus. Nagsa-start pa lang, nagpa-Bible study ko lang ako 12 years old, yan yung laging tinutugtog namin nila Tita Lynn. I have decided to follow Jesus. Pero ngayong college ko lang nalaman, yung meaning ng story pala ng I have decided na yun. Ang meaning pala nun, may isang tribe na may mga missionaries na pumunta doon sa isang tribe na yun. Pag sinabi natin tribe, hindi sila naniniwala sa Panginoon. So may pumunta doon ng mga missionaries, nag-aral na tutunan nila kung ano ba yung salita ng Diyos, ano yung Bible, at nakilala nila si Christ. Ngayon, isang pamilya yan sila. Ngayon, itong tribal chieftain, nagalit. Sino ba yung Christ na hindi yan, ano tayo dito, mga anito tayo yung ginasapan natin, hindi si Christ. Sino yan, tanggalin niyo yan si Christ sa buhay ninyo. Hindi na tayo magpapasok ng mga missionaries dito. Ngayon, nagalit talaga yung chief, yung tribal, pinatawag yung family, kung family sila. And grabe yung faith ng padre de familia na yun. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. Sige nga, I have decided talaga, patayin ko yung family mo. Namatay lahat ng family niya. Kahit ba namatay yung family mo, Jesus ka pa din? Hindi, alam niyo yung sinabi niya? Sabi sa lyrics, don't no one join me, still I will follow. Diba? Ang ganda ng kanta, yung kanta lang natin. Pero may deep meaning pala yun, dugo pala yun. Namatay pala yung buong pamilya na yun kasi naniniwala sila na the world behind me, the cross before me, still I will follow Jesus. So, nakakaiyak pala talaga ang kanta na yun, no? Hindi lang siya ang saya-saya. Kumbaga, may history behind ng kanta na yun na I have decided to follow Jesus. So, ano gagawin natin? Deny yourself. Kahit napatay na tayo ng tao, flesh lang naman yung kaya nilang patayin di ba? Tignan natin yung story na yun. Very ang ganda. Ang ganda, no? Don't no one join me. Kahit na wala akong kasama, kahit hindi ko kasama yung family ko, yung friends ko, still I will follow Jesus. If it's hard to surrender, it means you don't trust God. Pag nahihirapan tayong i-surrender lahat sa Panginoon, lahat ng mga prayers natin, pwedeng ang mean indication lang nun, hindi natin tinitiwalaan ang Panginoon. Di ba natatakot tayo, baka malugin kami sa Sabado, kaya hindi man kami mga tinda. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, nabibigyan ka niya ng another bukas para makapagtinda ulit. Di ba? Indication lang yan na nahihirapan pa rin tayo i-trust ng Panginoon. Kaya lagi natin kantahin yung "'Tis so sweet to trust in Jesus." Lagi natin tatandaan na ang kanta, kaya i-practice natin palagi magkanta, yung awit ay weapon din natin sa mga discouragement natin sa buhay. Isipin nyo, pag may memorize kayo na isang kanta, yan yung kantahin mo everyday. Ma-memorize mo talaga yan siya at lagi mong matandaan yung God's grace, yung amazing na wonderful works ng Panginoon.